What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Noong una, hindi ko sineryoso ang pelikulang ito tungkol sa time travel, pero ang ending nito ay isang bagay na hindi ko kailanman inakala. Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking halatang balisa. Kumuha siya ng kutsilyo mula sa kanyang sasakyan at itinapon ito sa ilog. Pagkatapos, ikinalat niya ang ilang papeles sa kalsada bago siya mismo tumalon sa ilog. Unti-unting nag-fade ang eksena at lumipat ang timeline sa taong 2021. Dito natin nakilala ang isang binatang nagngangalang Apurva. Siya ay nag-aaral pa, ngulit kasabay nito ay naghahanap din ng trabaho. Mayroon siyang kasintahang si Swapna na nagtatrabaho sa theater. Karamihan sa oras ni Apurva ay ginugugol niya kasama si Swapna at dahil nahihirapan siya sa pera, tinutulungan siya ni Swapna sa pamamagitan ng pagsagot sa ilan sa kanyang mga gastusin. Isang araw, nilapitan si Apurva ng isang misteryosong lalaki at nakipag-usap sa kanya. Nang hindi man lang nagpapakilala, bigla nitong sinabi, "Sabihin mo sa nanay mo na buhay pa ang asawa niya." Nabigla si Apurva at sinubukang tanungin kung sino siya, ngulit tumanggi ang lalaki na sumagot. Bago ito umalis, sinabi pa niya, "Hindi pa ito ang tamang oras para malaman mo." Litong-lito at nabababag, ikinwento ni Apurva kay Swapna ang nangyari. Binaliwala lamang ito ni Swapna at sinabing baka malayong kamag-anak lang iyon o may nagbibiro lang sa kanya. Kinabukasan, habang bumibili ng libro si Apurva, napansin niyang naroon muli ang parehong lalaki. Nang gabing iyon, habang nag-iensayo para sa isang dula, nagpasya sina Apurva at Swapna na maglaro ng isang simpleng laro kapalit ng tsokolate. Ang patakaran ay simple, kung sino ang pinakamatagal na makakapagmulat ng mata ng hindi kumukurap ang panalo. Nanalo si Apurva, ngulit nang hindi sinasadyang tumingala siya, may nakita siyang nakakagulat, ang parehong misteryosong lalaki na nakatayo sa malapit. Mas lalong nakakatakot dahil may isa pang Apurva na nakatayo sa tabi nito. Saglit siyang napako sa gulat. Paano ito nangyari? Guni-guni lang ba niya iyon? Ayaw niyang magmukhang baliw, kaya itinago niya ito at hindi sinabi kanino man. Kinabukasan, lumipat ang kwento sa isang matandang lalaki na nagngangalang Gopal Master. Kilala siya sa local na theater dahil tumutulong siya sa pagkukwento at musika ng mga dula. Hindi siya humihingi ng bayad, sapat na sa kanya ang pagkain at tubig. Ngulit kakaiba, walang nakakaalam kung saan siya galing o kung sino ang kanyang pamilya. Hindi niya kailanman pinag-uusapan ang kanyang nakaraan at bihira rin siyang tanungin ng mga tao. Habang inoobserbahan siya, sinabi ni Swapna, may mga taong talagang hindi iniintindi ang hinaharap. Hindi sumang-ayon si Apurva at tinawanan lang ito. Hindi, medyo baliw lang siya, sabi niya. Pero sino nga ba talaga si Gopal Master? Anong mga sikreto ang tinatago niya? Malalaman yun kalaunan. Nang gabing iyon, habang nasa silid si Apurva, bigla niyang naramdaman na may presensya sa labas. Dahil sa kaba at kuryosidad, tumingin siya sa bintana. Ang nakita niya ay nagpatibok ng mabilis ang kanyang puso, ang sarili niya. Eksaktong kamukha niya ang lalaking nasa labas, ngulit may kakaiba. Mukha itong kinakabahan na parang may gusto itong sabihin. Bago pa makareact si Apurva, tumakbo siya pababa at binuksan ng pinto, ngunit wala na ang lalaki. Kinabukasan, muling lumitaw ang misteryosong estranghero. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinatakas si Apurva. Sinundan niya ito at hinarap. "Sino ka? Paano mo kilala ang nanay ko? Totoo bang buhay pa ang asawa niya?" Kalmadong sumagot ang lalaki. "Sasagutin ko ang lahat ng tanong mo. Hintayin mo lang ang tamang oras." Bago pa makapagtanong muli si Apurva, tumunog ang kanyang telepono. Si Swapna yon. "May ipapakita ako sa iyo," sabi niya. "Ano yon?" tanong ni Apurva. Ngulit sagot lang niya, "Hindi ngayon. Ipapakita ko kapag nagkita tayo." Kalaunan, huminto si Apurva sa isang kanto para uminom ng buko. May mga pari roong nanghihingi ng donasyon. Habang nakatayo siya, may napansin siya sa malayo. Si Swapna ay nakasakay sa scooty, ngunit ang ikinagulat niya ay may isa pang Apurva na nakaupo sa likod. Nawalan siya ng malay sa gulat. Paano ito posible? Tinawagan niya agad si Swapna ngunit hindi ito sumagot. Sa desperasyon, humiram siya ng kotsero sa kaibigan upang sundan sila,
Ngunit walang magagamit. Wala siyang magawa kundi tumakbo papunta sa theater umaasang naroon si Swapna. Pagdating niya doon, walang tao. Day off pala ng lahat. Pagod na pagod, umupo siya at naghintay. Maya-maya, nakatulog siya at nanaginip ng nakakatakot na nanaginip na bigla siyang nagising. May mali. Sobrang mali. Nang gabing iyon, habang kausap niya ang kanyang ina, may nakita siyang mas nakakabahalang eksena. Ibinababa ni Swapna ang isa pang Apurva sa tapat ng kanilang bahay. Sa gulat, tumakbo siya pababa mula sa bubong. Ngulit pagdating niya sa kalsada, wala na sila. Kinabukasan, nakatanggap siya ng ilang larawan at video mula kay Swapna. Sa isa rito, may audio message si Swapna na sinasabing, "Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko." Hindi makapaniwala si Apurva. Hindi na ito guni-guni. Totoo ito. Determinado siyang makahanap ng sagot, kaya tinawagan niya agad si Swapna at pinilit na magkita sila. Nag-aalangan si Swapna dahil may iba pa siyang trabaho, ngunit nang marinig ang takot sa boses ni Apurva, pumayag siya. Nang magkita sila, ikinuwento ni Apurva ang lahat, ngunit hindi pa rin makapaniwala si Swapna. "Paano mo nasasabi yon? Ikaw ang kasama ko kahapon. Paano magiging kamukha lang iyon?" Giit niya. Walang maisagot si Apurva. Kung kopya lang iyon, paano nito nalalaman ang mga personal na detalye ng kanilang buhay? Habang iniisip niya ito, lalo siyang nilamon ng takot. Lumipat ang eksena sa taong 1996 kung saan isang lalaking nagnangalang Aravu ay naghihintay sa bus stop. Nilapitan niya ang isang lalaki, si Gopal, para magtanong tungkol sa schedule ng bus. Nagkataong pareho pala silang patungo sa iisang lugar. Hanga si Gopal sa pangalan ni Aravu at inimbitahan niya itong sumama sa isang cultural event. Habang lumalalim ang gabi, mabilis na naging magkaibigan ang dalawa. Pagkatapos ng programa, inimbitahan ni Gopal ang isang pari na si Shastriji na maghapunan sa kanilang bahay. Ngunit tumanggi siya at iminughas na si Aravu na lang ang pumalit. Sa bahay ni Gopal, mainit na tinanggap si Aravu ng asawa at kapatid ni Gopal na si Devaki. Sa unang tingin pa lamang, may kakaibang koneksyon na silang naramdaman sa isa't isa. Dahil umulan, pinakiusapan ni Gopal na magpalipas ng gabi si Aravu. Kinabukasan, balak ni Gopal na ipakilala si Aravu sa isang kaibigan na kolektor ng mga sinaunang bagay. Pahilig din niyang ipares si Aravu sa kanyang kapatid. Nang gabing iyon, matagal na nag-usap sina Aravu at Devaki at unti-unting umusbong ang kanilang pag-iibigan. Samantalang sa 2021, nakatanggap si Apurva ng liham mula sa kaibigan tungkol sa isang oportunidad sa trabaho. Ang inaalok na sahod ay $3,000 hanggang $4,000 kada buwan. Magandang oportunidad ito, ngunit nag-alangan si Apurva dahil wala siyang advanced na kasanayan sa editing. Hinikayat siya ni Swapna na tubran. Nang humiram siya ng motorsiklo, Omnivan ang ibinigay sa kanya. Wala siyang magawa kundi tanggapin ito. Kasabay nito, noong 1996, naglalakbay sina Devaki at Aravu patungo sa bahay ng kaibigan ni Gopal. Dito malinaw na ipinakita na pareho silang patungo sa iisang lugar, magkaibang timeline lamang. Habang nagmamaneho si Apurva, bigla niyang nakita ang kanyang kamukha sa gitna ng kalsada. Mahina at balisa ito at binalawangan siya. "Huwag kang pumunta doon, bitag iyon." Pagkislap ng mata, nawala ito. Nagpatuloy si Apurva at nang dumating siya sa destinasyon, laking gulat niya na malaman na ang tumawag sa kanya para sa trabaho ay ang misteryosong lalaki na matagal na niyang nakikita. Samantalang, noong 1996, ipinakita ni Kalaya, ang isang matandang kolektor, ang kanyang mga sinaunang bangkay kay Aravu. Nang marinig niyang mula sa Mysore si Aravu, bigla nang nagbago ang kilos niya. Ipinakita niya ang larawan ng kanyang anak na si Revati na nawala na 5 years. Hindi ito nakilala ni Aravu, ngunit inakala ni Kalaya na si Devaki ang kanyang anak at ayaw na niyang pakawalan. Nagkaroon ng gulo at nasugatan si Aravu, ngunit nakatakas sila. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Aravu kay Apurva ang lahat. Inilahad niya ang isang eksperimento, eye drops para sa time travel. Isang patak lang sa mata at makakapaglakbay ka sa kahit anong oras. Ngunit kapag kumurap ka, babalik ka sa kasalukuyan. Tumanggi si Apurva, ngunit nang banggitin ni Aravu ang kanyang anak, napaisip siya. Ipinakita ni Aravu ang lumang larawan ng pamilya ni Apurva at dito na ginahak ang katotohanan. Si Gopal ang ama ni Apurva
At ang lalaking pumalon sa ilog sa umpisa ng pelikula ay si Gopal. Pag-uwi, tinanong ni Apurva ang kanyang ina tungkol sa kanyang ama. Sinabi nitong natagpuan lamang ang kutsere niya sa tulay at inakalang tumalon siya sa ilog. Determinado, bumalik si Apurva kay Aravu. Ipinaliwanag ni Aravu ang mga patakaran ng time travel at dinala siya sa nakaraan, sa eksenang naglalaro sina Swapna at Apurva. Nang nakita ni Apurva ang kanyang sarili, pumurap siya sa takot at agad bumalik sa kasalukuyan. Pinagalitan siya ni Aravu. Huwag mo nang uulitin yon. Kung kumurap ka sa maling oras, maaari mong maapektuhan ng nakaraan at magdulot ng mga problema. Palaging gamitin ang time travel ng palihim at maingat. Sa kabila ng babalang ito, labis ang kasiyahan ni Apurva. Sa kapangyarihang ito, maaari niyang baguhin ang kanyang buhay at tuluyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Determinado, naglakbay siya pabalik sa araw na nawala ang kanyang ama. Ngunit dahil hindi niya alam ang eksaktong oras, paulit-ulit siyang tumatalon sa iba't ibang sandali ng panahon upang itama ang kanyang pagdating. Sa wakas, natagpuan niya ang tamang sandali. Mula sa malayo, nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa tulay, halatang lubhang nababagbag. Ngunit bago pa ito tuluyang tumalon, naubos ang oras ni Apurva at bigla siyang hinila pabalik sa kasalukuyan. Napasigaw siya sa sakit, tila nag-aapoy ang kanyang mga mata dahil sa matinding pagod. Sa kanyang pakikipagbuno, nahulog mula sa kanyang kamay ang bote ng eye drops at nabasag. Kinaumagahan nang magising si Aravu, si Devaki lamang ang nasa bahay at abala sa pananahin ng mga damit. Sinabi niya na ang kanyang kapatid at hipag ay pumunta sa ospital para sa kanilang regular na check-up. Dahil silang dalawa lamang ang naiwan sa bahay, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap at mas makilalang isa't isa. Samantala, nakipagkita si Apurva kay Aravu at ikinuwento ang lahat ng nangyari. Binalaan niya si Aravu na masyado siyang nagmadali. 3 beses lamang maaaring gumamit ng time travel sa isang araw. Binanggit din niya na mabuti na ring nabasag ang bote ng eye drops dahil ang sobrang paggamit nito ay maaaring makasira sa mga mata. Pinayuhan niya si Aravu na maging mas maingat at huwag nang bumalik sa mga lugar na napuntahan na niya dahil naroon pa rin ang kanyang sarili sa nakaraan. Sinunod ni Apurva ang plano at naglakbay pabalik sa taong 2001 upang iligtas ang kanyang ama mula sa pagkalunod. Nailigtas niya ito, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit pinili ng kanyang ama na wakasan ng sariling buhay. Pinayapa siya ni Aravu at sinabing darating din ang mga sagot sa tamang panahon. Kailangan lang niyang maghintay. Nagpunta si Aravu kay Kalaya para mangalap ng impormasyon tungkol sa kanyang anak. Bitbit pa rin niyang parehong maleta na dala niya noong 2021. Determinado siyang malaman ng katotohanan kaya naglakbay siya pabalik sa sandaling nawala ang anak ni Kalaya na si Revati. Palihim niya itong sinundan at napansin niyang labis itong malungkot. Marahil ay nabigo siya sa pag-ibig o sa pag-aaral. Dahil sa matinding kawalan ng pag-asa, naglakad si Revati patungo sa tulay upang makasan ng kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, naroon si Aravu. Inawat niya si Revati sa huling sandali at sinampal ito ng 2 o 3 beses upang matauhan. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog mula sa kanyang kamay ang kanyang singsing. Sa sandaling iyon, bigla siyang naglaho. Si Revati na walang nakitang ibang tao ay naniwalang isang banal na puwersang nagligtas sa kanya. Ang naiwan lamang ay ang singsing. Pagbalik sa kanyang panahon, galit na galit si Aravu sa sarili. Maliwanag na napakahalaga ng singsing na iyon para sa kanya. Nung gabing iyon, naglakas loob si Gopal na kausapin si Aravu tungkol sa kasal ng kanyang kapatid. Parehong gusto ni na Aravu at Devaki ang isa't isa at wala ring pagtutulok si Aravu. Katunayan, tunay siyang masaya sa ideyang magiging katuwang niya sa buhay si Devaki. Samantala, unti-unting lumalayo ang loob ni na Apurva at Swapna dahil hindi na makapaglaan si Apurva ng oras para sa kanya. Isang gabi, hiniling ng isang kaibigan kay Apurva na bantayan si Gopal Master sa isang araw dahil may mahalaga itong lakad. Dinala ni Apurva si Gopal sa kanyang bahay, ngunit hindi niya ito pinatuloy sa loob at pinatulog na lamang sa bubong. Pagkatapos ng hapunan, natulog sila. Kinaumagahan, nang gisingin si Apurva si Gopal, natuklasan niyang patay na ito. Lubhang nalungkot ang lahat sa biglaang pagkamatay ni Gopal. Habang inaalala ang kanyang buhay at ang mga kwentong kanyang isinulat, nabanggit ang pangalang Aravu. Naging mausiko si Apurva at sa tulong ng kanyang kaibigan, binasa niya ang isa sa mga kwento ni Gopal, isang kwento tungkol sa isang time traveler. Habang binabasa ito, napagtanto ni Apurva na ang lalaking namatay ay ang kanyang sariling ama. Ngunit pakiramdam niya ay may kulang pa, may mas malalim pang katotohanan.
Lumipat ang eksena sa nakaraan kung saan pumayag si Aravu na pakasalan si Devaki. Maganda ang kanilang kasal at tila maayos ang takbo ng kanilang buhay. Mulit isang araw, ibinunyag ni Gopal kay Aravu ang tunay na dahilan kung bakit madalas silang pumupunta sa ospital ng kanyang asawa na si Yashoda. Hindi siya makakaanak. Ganda na siyang sanang tanggapin ito, ngunit natatakot siya sa magiging pagtingin ng lipunan kay Yashoda. Upang maiwasan ng mancha, iniisip niyang mag-ampon ng bata. Pinayuhan niya si Aravu na may lalabas ding solusyon balang araw. Lumipas ang panahon. Isang gabi, napansin ni Gopal si Aravu na nakatayo sa labas, balisa. Hawak niya ang maleta ng time travel, ngunit tila ayaw niya itong gamitin. Gayunman, parang may puwersang nagtutulak sa kanya. Nakita ni Gopal kung paano nag-alinlangan si Aravu bago tuluyang nagpatak ng eye drop sa kanyang mata at naglaho sa kanyang harapan. Nabigla si Gopal at tumakbo sa lugar kung saan nawala si Aravu. Naiwan ang maleta. Sa pag-uusisa, binuksan niya ito, ngunit hindi niya maunawaan ang kakaibang laman. Kinaumagahan, tinanong ni Devaki si Gopal tungkol sa kanyang asawa. Itinago ni Gopal ang katotohanan at sinabing umuwi lamang siya sa kanyang nayo at babalik din. Samantala, nadiskubre ni Devaki na siya ay buntis. Hindi niya matanggap na umalis si Aravu nang walang man lang pagpaalam. Si Gopal, na puno na ng dalamhati, ay lalo pang nabigatan. Hindi niya alam kung babalik pa si Aravu. Determinado siyang makahanap ng sagot, sinurian niya ng masisi ng maleta at unti-unting napagtanto na may kimalaman ito sa time travel. Nagbasa siya ng maraming libro tungkol dito at nagtanong pa kay Shastriji, ngulit tinawanan lamang siya ng matanda. Sa kasalukuyan, habang patuloy na binubuo ni Apurva ang katotohanan, tinawagan niya ang kanyang ina at tinanang kung may kapatid na babae ang kanyang ama. Tumanggi ang kanyang ina, ngulit nang banggitin ni Apurva ang mga pangalang Aravu at Devaki na bahala ito. Sa huli, inamin ni din ang katotohanan. Si Aravu ang tunay na ama ni Apurva at si Devaki ang kanyang ina. Itinago nila ito upang iligtas siya sa sakit. Nagulat na gulat si Apurva at tinanong kung nasaan ang kanyang ina. Ibiniwanag ni ng kanyang ina ang masakit na trahedya. Nang nawala si Aravu, labis na nalungkot si Devaki. Sinisi ni Gopal ang kanyang sarili sa pagpapakilala sa kanila. Hinintay ni Devaki si Aravu ng maraming araw, ngunit hindi ito bumalik. Nang dumating ang oras ng kanyang pag-aanak, trahedyang hindi siya nakaligtas. Binalot ng lungkot si Apurva, ngunit pinunurin siya ng determinasyon. Marami pa siyang mga tanong at ngayong kaya niyang maglakbay sa oras, naniniwala siyang maaayos niya lahat. Ang unang hakbang niya ay makaharap si Gopal Master sa nakaraan. Nang nagtagpo sila, hinarap niya ito at sinabing, "Sinira ni Aravu ang buhay namin. Nahanap ko siya, pero ngayon, sabihin mo sa akin bakit mo kami iniwan?" Nagulat at natuwa si Gopal na lumabas na rin ang katotohanan. Ngulit bago pa ito tuluyang makapagsalita, bumigay ang kanyang katawan at siya ay namatay. Iniwan si Apurva na may mas marami pang mga tanong at mas matinding determinasyon. Para maayos lahat, bumalik si Apurva sa bahay ni Aravu, ngunit wala ito. Napagtanto niya kailangan niyang pigilan ng lahat bago pa ito magsimula, kaya naglakbay siya pabalik sa sandaling una niyang nakilala si Aravu. Ngunit bago pa siya makakilos, lumipad na isa pang bersyon ni Aravu at pinigilan siya. Dahil sa sobrang pagod sa paulit-ulit na time travel, bumalik si Apurva sa bahay. Naabot na niya ang kanyang limit. Ito ang sandali na nakita niya ang kanyang sariling kamukha sa labas ng bintana. Nakaupo sa kotse, inutusan niyang sariling pigilan ito, ngunit alam niyang hindi ito maiiwasan. Lumalala ang kanyang kalusugan dahil sa paulit-ulit na pagtalon sa oras at sa pagkakataong ito, napunta siya sa hinaharap kung saan nakita niya ang kanyang sariling binabaril si Aravu. Kinabukasan, habang nag-iensayo ng dula, napansin niyang may isang lalaking palihim na kinukulahan ng video si Swapna. Sa galit, inatake niya ito na nauwi sa matinding pagtatalunan ni Swapna. Gumuho ang lahat sa buhay niya at alam niyang kailangan niyang gumamit muli ng time travel upang maayos ang lahat. Ngunit may problema. Ubos na ang eye drops at nawawala si Aravu. Walang magawa, umuwi siya at laking sulat niya nang matagpuan si Aravu na naghihintay sa kanya. Ibinigay ni Aravu ang eye drops at sinabing, "Ngayon na ang tamang oras na sabihin ko sa iyo ang lahat." Ngunit pinutol siya ni Apurva. "Alam ko na, ikaw ang tunay na ama ko." Umingiling si Aravu. "Hindi pa ring buo ang alam mo. Ang totoo, ako ay ikaw, ang sarili mo sa hinaharap." Natigilan si Apurva. Siya pala ang magiging Aravu, iibigin si Devaki at magkakaanak ng isang lalaking siya ring mismo. Ipinaliwanag ni Aravu lahat kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Sinabi niya na sa loob ng ilang araw, iiwanan siya ni Swapna at makalipas na 6 na buwan,
mamamatay ang kanyang ina na si Yashoda. Maiiwanan siyang mag-isa at ibubuhos ang sarili sa paghanap ng pera, nguit mananatiling hungkang ang kanyang buhay. Sa 2032, maglalakbay siya sa Kolkata at makikilala si Arvindo na magbibigay sa kanya ng eye drops para sa time travel. Dalawang paraan ang paggamit nito, ang eye drops para makabalik-balik sa oras at ang spesyal na singsing na isang beses lang maaaring gamitin. Ang kapalit nito, makababalik ka lang sa sariling panahon kapag namatay ka sa nakaraan o nabasag ang singsing. Dahil sa pagnanasang pag-ibig, bumalik si Aravu sa 1996 at nakilala si Devaki. Doon niya nahanap ang tunay na kalayaan. Ngunit dahil sa awa kay Kalaya, inililigtas niya ang anak nito at sa prosesong iyon, nabasag ang singsing. May natitira pa siyang 1 taon sa timeline na iyon, ngunit nang natapos iyon, napilitan siyang bumalik sa sariling panahon. Sumubok siyang makahanap ng nabagong singsing, ngunit nabigo. Noong 2014, halos wakasan na niya ang sariling buhay, ngunit napagtanto niyang hindi iyon ang solusyon. Nang makita siya ng bagong product na one-way time travel, ginamit niya ito para pumunta sa 2021 at sirain ang time loop. Matapos marinig ang lahat, napuno si Apurva ng galit at pagkamuhi sa sarili. Ipinaliwanag ni Aravu na sinabi niya lahat upang hindi mag-alinlangan si Apurva kapag dumating ang oras ng kamatayan. Isa na lang ang paraan, sabi ni Aravu. Kailangan mong mamatay. Itinutok niya ang baril kay Apurva. Takot na takot si Apurva at naisip si Swapna. Nakiusap siya. Handa akong mamatay, pero bigyan mo lang ako ng 1 araw. Pumayag si Aravu. Bumalik sila sa nakaraan at muling naranasan ni Apurva ang sandaling kasama si Swapna. Doon, ipinakita ni Swapna ang singsing at ikinuwento ang tungkol sa kanyang ina, si Rivati, na minsang nailigtas mula sa pagpapakamatay. Nagyelo si Apurva. Napagtanto niya na kung hindi siya magiging Taravu, hindi maililigtas si Rivati at hindi isisilang si Swapna. Nabigo ang plano. Sa huli, pinili niyang barilin si Aravu, ngunit nilamon siya ng matinding pagsisisi. Wala nang ibang paraan, kaya binaril niya ang sarili. Sa sandaling iyon, parehong naglaho sina Apurva at Aravu. Isang mundong walang Aravu at Swapna ang naiwan. Sa huling eksena, makikita sina Apurva at Swapna na magkasama sa isang kakaiba at walang lamang mundo. Silang dalawa na lamang. At doon, nagtatapos ang trahedyang kwentong ito. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!